na aking ipaglilingkod ay may ganito pahayag at inyong pakinggan. Ang tuos ng kaalaman na kagamitang kailangan sa ikapagtatagumpay ng bawat kaanib sa Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus. Ito pong salitang tuos ng kaalaman, it is a biblical term na nasa isang talata po ng Biblia. Kadalasan po, pag nakadinig tayo ng salitang tuos, ay lagi po ito nakaugnay sa pagbilang, numbers, financial, o ano ang bagay na atin pong kinakalkula. Pero ito pong salitang tuos, ito po ay isang paniniwala sa isang bagay na totoo. Pagtiyak ng isang bagay na nararapat, pagsiguro isang bagay na tanggap-tanggap. Ang salita pong tuos ay bahagi na ng ating buhay. Katayo tayo ng bahay, tutuusin natin kung saan makararating ang ating itinatayong kubo. Ikaw ay magkapamilya, lagi pong kasama ang tuos. Sapagkat yun ngang nagtutuos na, ay minsan na hindi pa nakararating doon sa tiyak na patutunguhan ng isang bagay na kanyang tinutuos. Paano po kaya mangyari, lalo-lalo na sa taong hindi gumagamit ng tuos? Mga kapatid, sa pamagitan po ng pag-aaral na ito, ay ipinakikilala po sa atin, it is a pressing needs. Ito po'y kailangan. Ito'y kagamitang kailangan sa ikapagkatagumpay ng bawat kaanib, Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus, na mataglay po natin ang tinatawag na tuos ng kaalaman. Ano po ang tinatawag na tuos ng kaalaman? Yan po ang ating liwanagin. Ito po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 15 at ang talata po ay 2. Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. The tongue of the wise makes knowledge acceptable. Ang ibig sabihin po ng salitang acceptable, capable, or worthy of being accepted. Kaya ito pong tuos ng kaalaman, masabi po natin ito ay katanggap-tanggap. Kaya nga ang ibig sabihin po ng tuos, the belief o isang paniniwala sa isang bagay na totoo. Sapagkat ang isang bagay na pininiwalaan mo na iya'y totoo, yan ang tinatawag na acceptable o katanggap-tanggap. At ang katanggap-tanggap na kaalaman o tuos ng kaalaman na binabanggit po sa ating pag-aaral ay magdadala sa tao, magdadala sa isang kapatid upang siya ay magtagumpay sa buhay, hindi lamang sa buhay na ito, kundi higit sa lahat sa pinakamataas na antas ng ating mga pangarap at pagsisikap na marating at maabot sa makatwid ay ang buhay na walang hanggan. Ano po ang katunayan? Ito pong tuos ng kaalaman o katanggap-tanggap na kaalaman, ito po ang kaalamang mula sa Diyos. Sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 2, ang talata po ay 6, ating pong pakinggan. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan.
Sa kanyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan. Kaya, ang kaalaman pong ito ay nagmumula sa Diyos. Ito po ay kaalamang mula sa Diyos. At alam po natin na anumang kaalaman, mga kapatid, na mula sa Diyos ay katanggap-tanggap. Dapat kilalanin, dapat naigalang, dapat napahalagahan, at dapat na bigyang pitagan sapagkat ito po'y katanggap-tanggap. Alam po natin, ang kaalamang mula sa Diyos ay nakasulat sa Biblia. Sabi nga ng banal na aklat, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin kahit sa mga ito ay hindi magkukulang ni nangangailangan man ng kanyang kasama sapagkat pinisan siya ng aking bibig at ng kanyang Espiritu. Pinatibay po sa pamamagitan ng Espiritu at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos yung kaalamang mula sa Diyos. At dahil po sa ito'y katanggap-tanggap, at dahil sa ito'y isang paniniwala sa mga bagay na nakasulat sa aklat na ito, na ito'y totoo, ay hindi po natin mapawawalang halaga o mawawalan ng saysay na ito talaga ay tuos ng kaalaman na tinatanggap ng lahat. Bilang katunayan, ang mga pangulo ng bansa, tulad sa bansang Amerika at maging dito man sa bansang Pilipinas, bago tumanggap ng katungkulan ng pagkapangulo sa araw ng kanyang inaugurasyon, bago siya itanghal na isang pangulo, nakataas ang kanyang kanang kamay, ang kanyang kaliwang kamay ay nakapatong sa Biblia na nagpapakilala at na nagpapahayag na ang kanyang panunumpa sa katapatan ng kanyang paglilingkod ay isinasalig sa katanggap-tanggap na karunungan at kaalaman na nakabatay sa katarungan, sa katwiran at sa karampatan. Bakit po? Sapagkat tinanggap ng lahat na ang karunungang mula sa Diyos ang maghahatid sa tao sa pagkatagumpay, maging sa anumang larangan ng buhay. Sabi nga ng isang dakilang presidente ng isang bansa, it is impossible to rightly govern this nation and the whole world without God and the Bible. I firmly believe, ako ikay lubos na sumasampalataya, na hindi kayang pamahalaan ang daigdig ng may kaayusan kung walang Diyos at walang Biblia. Nang lahat ng karunungan at kaalaman at mga palatuntunan ay nakasalig sa kaalamang mula sa Diyos. Yan po ay pangkalahatang tinatanggap ng lahat. Ngunit, ang higit na kaalaman na maghahatid sa tao at sa mga kapatid, sangayon nga po sa ating pag-aaral, ay ang tagumpay ng ating pananampalataya at tagumpay ng ating paglilingkod. Paano po dumaloy ang karunungang mula sa Diyos. Basahin po natin sa aklat na ikalawang Timoteo 3 at ang talata po ay 14. Pakinggan po natin. Ito po ang nakasulat at maliwanag ang pahayag ng banal na kasulatan. Dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Pinaunawa po ni Apostol Pablo sa kanyang kamanggagawang si Timoteo na kung ikaw man ay natuto, kung ikaw man ay bumuti, kung ikaw man ay humusay, kung ikaw man ay naging bihasa sa mga kaalamang mula sa Diyos, ang sabi niya, manatili ka. Saan? Manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. At sa mga bagay na iyong pinag-aralan, na doon ka rin nagkaroon ng katunayan. Huwag mong kalilimutan na kaya ka natuto, kaya ka dumuno, kaya ka nagkaroon ng katunayan, nalalaman mo kung kanino mo natutunan
natutunan mo sa mangangaral, sa pastor na bigay ng Diyos. 3:15 na aklat ng Jeremias. Ganito po naman ang ating ay siguro mga kapatid. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Napakahalaga po ng pastor. Napakahalaga po ng teacher. Napakahalaga po ng tagapagturo. Kaya maging sa buhay pong ito, mga kapatid, nakasalig po sa ating konstitusyon ng bansang Pilipinas na ang pambansang budget ng gobyerno ang pinakamalaking bulto, pinakamalaking porsyento ng tinatawag na national budget na nakasaad sa General Appropriation Act ng Kongreso ng Pilipinas. Ang malaking bulto po nito, ang malaking tipak nito ay nararapat na ilaan saan? Sa sektor ng edukasyon. Sapagkat pag ang tao po ay naging edukado, natuto, nakapag-aral, siya'y magtatagumpay. Yan ang concept niya. Mga kapatid. Pag ang tao ay hindi nag-aral, hindi natuto, hindi siya magtatagumpay. Sa larangan po ng pananampalataya ay ganun din. Wala po magtatagumpay na sino man kung walang teacher o walang nagtuturo. Kaya mga kapatid, hanggang sa mga sandali pong ito, ang bawat isa sa atin, hindi tumitigil pag-alam ng mga karunungang mula sa Diyos. Sapagkat naniniwala po tayo at nananampalataya tayo na ang kaalamang mula sa Diyos ay maghahatid sa atin sa tagumpay. Kung tawagin po ng Biblia ay tuos ng kaalaman na kagamitang kailangan. Mamaya po, magbigay tayo ng mga sample, ng mga pagtutuos. Yung tuos ng kaalaman, in a practical way. In a practical living. Mga kapatid. Ano ba? Sabi ng Biblia, ikagalit ka, paano mo tutuusin na mapayapa ka sa iyong kagalit? Makipagkasundo ka muna sa iyong kaalit. Tutuusin mo yun. Kapag hindi ka nakapagkasundo sa iyong kaalit, bibigay ka sa hukom, darating sa korte, at magbabayad ka hanggang sa katapus-tapusang beles. Ako po dating may kaibigan ang galing sa accounting best friend ko yun Talagang pinagmamalaki niya. Ang asawa kay accounting. In-account po niya, ang miyembro makukuha niya 300 Nung ba nahuli, 30 lang. Ang nakuha Ano po ang nangyari? Nasaan yung magic 300 niya? Naging 3-0 na lang. Naubos pa. Best friend ko nung araw yun. Galing sa accounting. Nung magtuos tuos ng kapalaluan at hindi tuos ng kaalaman na kinakailangang pasakop ka sa pinuno. Igalang mo ang pinuno. Makipagkasundo ka doon sa patakaran ng pinuno. Sapagkat sa kanyang panahon ay yan ay authority taglay niya. At yan ay dapat igalang na nakasalig sa kasalukuyang takbo ng panahon. Sa kasalukuyan. Kaya pag hindi ka nagtuos, lalaro ka sa isang laro na ang laro pa lang isinet ng kalaban mo, it is a long game. It's a long game. Ang kaya mo lang takbuhin 1 kilometro lang, ang inihanda ng kalaban mo 30 kilometrong takbuhan, sanay ka lang sa 100 meter dash. Tapos ka, sapagkat ikaw ay sumali. Hindi ka nagtuos. Isang bagay kung paano mapapabuti ang iyong kalagayan. Gagastos ka ng gagastos. Pressure ka pa. Hindi ka pa makakatulog. Hindi ka pa matahimik. Dahil sa ikaw ay talunan o nalugi o sabihin po natin na ikaw ay nasa
negatibong bahagi ng kasaysayan. Yan napakahalaga po ng pagtutuos. Tuusin po natin ang lakad ng ating buhay. Sabi ni Haring David, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. Dahil sa kalakasan na inaabot ng 80 taon, 60 anyos ka na. E di may 10 taon ko na lang na magpapakatino. Mga taon hindi naman lalayo din Kaya merong numbers. Merong kang projection. Merong kang plano. Merong kang gagawin. Na ito yung mga patakaran, mga polisiya, o kaya mga pangarap na agenda na nais mong gawin. Sa buhay mo, anumang larangan po yan kinakailangan na dumaan yan sa tinatawag na panhukat. Tuos ng kaalaman sa magitan ng practical application of the law. Mga kapatid, ano namang bagay po? Napakahalaga isang paniniwalaan, isang bagay na totoo, mga kapatid, na nakabatay saan? Sa karunungan at sa kaalaman. At yan po ay kaalaman mula sa Diyos na ating natutunan sa ating mga mangaral. Ngayon, paano ka magkakaroon ng kaalaman mula sa Diyos? Ano po ang panimulang hakbang upang mata mo ang kaalamang mula sa Diyos? Ito po yung panimulang hakbang. Uno, at ang talata po ay 7 na aklat ng Kawikaan. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Mga kapatid, ang knowledge, hindi agad na college ka. Ang kaalaman ay hindi agad nabihasa ka na. Pero anumang bagay ng pagkatagumpay tungkol sa pagtatama mo ng karunungan, meron po yung first degree. Mag-grade 1 ka muna. Doon sa elementarya. The elementary teaching of the fear of God. Magkaroon ka muna ng pasimula ng kaalaman. Kung sa pasimula pa lang, bagsak ka na. Kung sa pasimula pa lang, ay hindi ka na nakaabot. Kung sa pasimula pa lang, nung grado ka at tuusin ang marka mo, ay hindi ka ba nakapasa na tinatawag na 75% ng pagpasa. Kasi po ang percentage ng pagpasa 75. Pag naka 75 ka, nung araw po, tawag yan 3. Ako po, kaya tumagal sa aral, bago ako nagkaroon ng katunayan sa kolehiyo, 11 taon. Bakit? Pagdating po ng third year ko, kung hindi ko natutukan yung halagan no panahon at pag-aaral, 5. Ano nangyari yan? Napabayaan ko yung pag-aaral, yung mga kapatid. Kung puro bagsak ang grado mo, paano kang matututo? Paano ka magkakaroon ng katunayan? Kaya mahalaga po, nung palang sa elementary, umasa na tayo. Alin po yun? Fear of the Lord is the beginning of knowledge. But what is the fear of the Lord? Ngunit ano po ang tinatawag na pagkatakot sa Panginoon na siyang pasimula ng kaalamang mula sa Kanya? Sa aklat ng Kawikaan 8, ang talata po ay 13. Ganito ang nakasulat, ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, palaluan at kahambugan at masamang lakad at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Minsan po kasi ang salitang Tagalog, sinaon ng Tagalog ay mahirap unawain. Ipagtanim, magtanim, magtatanim ng halaman, yun po ba ang ibig sabihin? Sa English po, ang ibig sabihin po ng ipagtanim, the fear of the Lord is to hate. Ipagtanim. Hate. I hate you. Ayaw ko sa iyo. Ganun po ang ibig sabihin nun. Ipagtanim.
Ayaw ko sa'yo. I hate. To hate what? The fear of the Lord is to hate evil. Number 1. Number 2, pride. Number 3, arrogance. Ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan, pride, kahambugan, arrogance, at masamang lakad o evil way, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim, and the perverted mouth I hate. I hate. Kaya pag ikaw ay gumamit ng salitang hate, hindi mo siya gagawin. Ayaw mo sa kanya. At saan po tayo umaayaw? Saan po tayo nagtatanim? Saan po tayo umiiwas? Sa pag ikaw ay hate mo siya, umiiwas ka. Ayaw mo siyang makadikit, ayaw mo siyang makita, ayaw mo mong mapag-usapan na maging bahagi ng buhay mo sapagkat you hate. Hindi mo masama ang mamuhi. Hindi mo masama ang mamuhi. Ngunit ko ang pinamumuhian mo ay ang evil, ang hindi tama at mali. Kung ang pinamumuhian mo ay ang pride o ang negatibong pwersa na kabaligtaran ng pagpapakababa, sapagkat ang pride o ang pwersang ito ng tao sa kanyang sarili ay naghahatid sa tinatawag na source o pinagmumula ng social friction. Hindi kayo magkaintindihan, hindi kayo magkasundo, nabubuisit ka sa isa't isa, nagkakabusitan kayo, nagkakaroon kayo ng social friction sapagkat ang damdamin mo'y pinaniwalaan mo na sa kanyang kalagayan ay mas tama ka kaysa sa iyong kapatid. Pero ang sabi po ng Biblia, isipin mo na mas mabuti ang iyong kapatid kaysa sa iyo. Kaya pag tinuos mo, pag inisip mo na mas mabuti ang iyong kapatid kaysa sa iyo, ibig sabihin, meron kang self-realization na tingnan mo muna ang iyong sarili mo sa salamin, baka meron ka ring dumi sa iyong mukha, dumi sa iyong mata. Kaya yung pride ng tao na naging negatibo, hindi po masama ang salitang pride. Ang masama sa Tagalog, yung salitang kapalaluan. Sapagkat ang kapalaluan ay humahantong sa tao na ang paniniwala niya kailanman hindi siya nagkakamali sa isang bagay na kanyang ginagawa. Wala siyang self-realization na nagiging source of social friction. Hindi mo nakasundo yung kapitbahay mo. Hindi mo nakakasundo kapatid mo. There's something wrong. Kaya hindi kayo nagkasundo. Merong friction. At ang friction na yon ay dahil saan? Right. Kaya, kinakailangan kamuhian mo yun. Papakababa ka, sapagkat yun ay beginning of knowledge. The beginning of knowledge. Ang problema po sa tao, pag nakakalabit, puputo agad. Talagang, parang si Manny Pacquiao, counter-puncher. Kaya ang hinahangaang boksingero po, hindi si Manny Pacquiao. Ang hinahangaang boksingero ay si Manny Mayweather. Ang mahalaga sa kanya, manalo siya. Walang tatama sa kanya. Pagpitik niya, number. Hindi po yung hangaan doon sa social, na ikaw ay magaling. Ang pinag-uusapan doon, nanalo ka ba o hindi. Pagpitik mo, may tama. Pag jab mo, may porsyento. Kaya sabi ni Apostle Pablo, hindi kami sumusuntok na gaya ng sumusuntok sa hangin. Kaya kailangan po siguruhan at tiyakan sapat ginamitan mo ng tuos ng kaalaman in an elementary knowledge. It is very elementary. The beginning of knowledge, ang pasimula ng kaalaman ay to hate evil, to hate pride, to hate arrogance, o ang kahambugan. Ano ang isabihin ng arrogance? Ang pagkapakita ng pag-insulto, nakaiinsultong ugali ng tao na naniniwala na siya ay mas gwapo, mas mahusay, mas smarte, at mas mahalaga kaysa sa iba. Antay niya sa iba. Takla.
Ang tingin niya sa iba, basura. Ang tingin niya sa iba, walang saysay. Siya ang magaling, siya ang mahusay, siya ang dapat kilalanin, siya ang dapat nasundin. Kahambugan. It's a elementary knowledge to hate evil, to hate pride, to hate arrogance, and evil way. What is evil way? Masamang lakad. Bakit sumasama ang iyong lakad? Ha? Sumasama ang iyong lakad sapagkat ikaw ay laging lashing. Ha? Ang lakad mo dapat uwi sa bahay para ibigay mo sa asawa mo ang kinita mong pinagsumikapan mo sa maghapon. Sabihin ng iyong kabahay, mapuputulan po tayo ng kuryente, mapuputulan po, wala pong pampaaral, wala po tayong bigas, wala po tayo, etc., etc. Napupuntahan ng kalalakihan, lakad na hindi tama. Nagtrabaho, nalugi, walang kinita, walang natuos. Naalala ko tuloy yung kamag-anak kang doktor no araw marami kang kwento ng kwento. Wala naman ikang kinekwenta. O ikay kukwento, dapat meron kang kinekwenta. Maganda ka ko yung natutunan na isabihin, pag ikay kumwento, may kwenta. Meron kang tinutuos. Sapagkat masasayang ang lakas mo, masasayang ang oras mo, masasayang ang panahon mo sapagkat naubos ka sa isang bagay na wala namang nakapaloob na pakinabang. Kaya ang tuos ng kaalaman, ang resulta po'y pakinabang. Kapatid, pakinabang. Sapagkat mahalaga po ang panahon. Mahalaga po ang oras. Kung ang mangyayari po ay, ang uso po ngayon, masamang bibigay, hindi naman yung eksaktong Meron po tayong tinatawag na cyber libel. Pasinin po niyo sa Facebook, kagalitan, patot sa dahan ng mga, yan si Robredo ay Lening Lugaw. Yan si Bongbong ay, yan kay fake ang narating niyan sa Oxford, hindi ka nakag-aral sa Oxford. Kagalitan niyo. Yung mga grupo ng kaliwa sa kanan. Pag nasali pa yung makakaliwang grupo, ilibing na natin si Ka Oris sapagkat si Ka Oris ay inambus ng mga sundalo. Sa Bukidnon na isa sa spokesperson na CBP-NPA sa Mindanao Command ng kaya kagalitan po yan. Puro pag-usig, puro pag-upasala, puro sumasalitang to degrade someone para saktan ang kalooban. Ganyan po ang takbo ng paligid at ganyan po ang takbo ng panahon. Sabi ng Diyos, I hate that. Akin ikang ipinagtatanim. Ayaw ng Diyos. Kaya kung matanggap mo, ito lang mga kapatid. Ito lang muna. Paunawa natin sa mga kapatid. Yung elementary teaching of the beginning of knowledge, ma-perfect muna natin to. Saka na yung yung iba pa. Kasi po, ang nangyayari sa atin minsan, talagang lagi na narating natin. Nagkampamento ng mga banal, iba't ibang mga kaalaman tungkol kay Melchizedek. Tama din naman yon. It is a collegiate understanding and teaching. Tama naman. Pero yung pagdating dun sa ugali, pagdating dun sa kalagayan, na dapat niyang matutunan sa magitan ng tuos ng kaalaman na ang pagkatakot sa Panginoon ipasimula ng karunungan. Ito muna po ang isa-isa nating maituro sa ating mga kabataan, sa ating mga bagong kapatid. Ngayon, bakit ang tuos ng kaalaman ay kagamitang kailangan sa ikapagkatagumpay ng bawat kaanib sa IDBCJ? Ito, 3 talatang 14, ganito ang nakasulat at pakinggan natin. At pag-aaralan din naman ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan upang huwag mawalan
ng bunga. Ganda po nung talata, ano? Titus chapter 3 verse 14, pag-aralan naman ng ating mga tao, our people must also learn to engage in good deeds. Pag-aralan ng ating mga tao na sila'y manatili sa mabuting gawa, to meet upang maabot pressing needs, kagamitang kailangan, so that they will not be unfruitful. Kinakailangan po natin ng tuos, ng kaalaman na ating pag-aralan, na pag-aralan din naman ng ating mga tao, sapagkat ang isang tao po na kinapos at kinulang sa pag-aaral tungkol sa mga bagay na nais niyang gawin, hindi lamang po sa karaniwang pamumuhay, kundi higit sa lahat sa tinatawag na paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon Diyos, paano niya iaayos sa kanyang anak, paano siya makasasamba sa Panginoon, paano siya magiging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Pag kinapos ka sa aral, sapagkat hindi mo napag-aralan. Kaya sabi ng Biblia, pag-aralan din naman ng ating mga tao. Bakit po muna pag-aralan? Itinuro sa iyo ng pastor, nakinig ka. Alamang mula sa Diyos, inunawa mo, isinabuhay mo, pinanatili mo sa damdamin mo, at sa gayon. Mga kapatid, magre-resulta po ito ng bunga. At ang bunga pong ito ay ang bunga ng mabuting gawa na dahil sa iyong pinag-aralan, tinatawag na tuos ng kaalaman na, to meet the pressing needs. Para maabot mo sa pamamagitan ng kagamitang kailangan. Mga kapatid, nagbabago po ang panahon. Sa pagbabago ng panahon ay nagkakaroon din ng adjustment ang pangangailangan o mga pamamaraan paggamit ng isang mahalagang kagamitan. Sa ating panahon, ang ating pong mga anak ay na kung tawagin po ay millennial. Ang millennials po ba ay yung paggamit mo ng pamamaraan ay tulad pa rin sa panahon ng Generation X. Sasabihin ng magulang, huwag ka magkasalita, diyan ka lang sa isang sulok, huwag ka magkapaliwanag. Hindi ba kinakailangan din ng kagamitang mas kapaki-pakinabang kung paano mo i-handle ang iyong anak? Kapatid, sapagkat baka ang mangyari, puro takot lang. Takot lang sa magulang, hindi naman nagkaroon ng takot sa Diyos. Ang problema, pag umalis na sa paaralan niya, pag umalis na sa bahay, natatakot siya dahil nakikita ka. Pero paglabas, ngayon po, magsisimula na magsisimula na ang paglabas uli ng ating mga kabataan next year. Kasi ang gobyerno po ngayon ay meron ng kautusan na i-vaccine ang lahat ng 12 anyos at 17 anyos at magkakaroon ng order na general vaccination sa lahat ng mga Pilipino. Maglalabasan uli yan. Pag naglabasan, di mo nakikita yan eh. Ano po natin i-handle? Ano yung kagamitang kailangan na gagawin natin? Ano yung karunungang gagamitin natin para maihanda sila? Sa isang panibago, pakipagsapalaran sa isang modernong panahon. Kapatid, kinakailangan po natin ng tuos. Sabi nga sa anak ko, pag ikaw kakainag Maynila, papayagan kita. Pero merong requirement. Kinakailangan matuos ko gastos. Hindi ka nagkakain ng pagkain sa bahay. Gusto mo lang kinakain binibili. Paano ka ako magagawasan niya? Pag tinuos ko, ngayon pa lang, ibang karote na abutin natin. Mga kapatid, may tuos. Kapag nandun ka, paano kung malalaman ang pinupuntahan mo? Ano ang laman ng utang mo? Ano ang laman ng galaw at kilos mo? Napakahirap po ng mamamahala. Mga kapatid, sapagkat ang mamahala sa sarili mo lang tahanan ay batbat ng maraming kalkulasyon. Batbat ng maraming tuusin.
na paggamit mo ng numero, paggamit mo ng projection, paggamit mo ng plano, paano ka makaahon sa isang sitwasyon ng panganib o paghihirap o sa kasalukuyang panahon ng suliranin ng iyong pamilya, ng iyong kasalukuyang takbo ng panahon. Mga kapatid, hindi po simple ang mabuhay. Hindi po simple ang maglingkod. Hindi po simple ang mamahala sa iyong sariling tahanan, sa iyong buhay. Naalala ko tuloy yung sinabi ng kapatid na matandang yumao, Abilit Danilo. Maganda yung natutunan ko. Kailangan ikang mapamahalaan mo utak mo. Kapag hindi mo napamahalaan ang sarili mong utak, wala nang mamamahala sa utak mo yan. Control our emotion, control our feelings, kasi ang pamahala ay control. Paano kontrolin? Pamahalaan. Na hindi ka makagalitan ng Diyos, hindi ka mapintasan, hindi ka magkamali. Awag nga doon huwag kang masilat. Mahirap po yung masilat Hindi po yun mga umusig sa pamahala ng ating pagkasama-sama, mga nasilat. Makikita ko isang kasamahan dati Alam niyo po kung sino sinasamba? Si Mama Mary, Vice Mayor ng bayan ng Santo Tomas, ang tinatakbo na nakaharap at nakaluhod kay Mama Mary. Habang panahon ka ng tinuruan, paano ka umabot? Kaya ito, kaisipan na magbalik ka. Ang sinasama mo si Mama Mary na umaasang yan ng magahad sa iyo sa tagumpay para maging Vice Mayor ka ng bayan ng Santo Tomas. Mga kapatid, bakit po nag-fail? Bakit po nag-fail? Ang marami. At maaari pong mag-fail din ang iba sa ating mga kapatid sapagkat yung elementary teaching pa lang ng fear of the Lord, hindi na natuos kung paano i-apply. Sa buhay niya, nasa kanya pa rin ang pagkamuhi, nasa kanya pa rin ang pagiging arrogante, nasa kanya pa rin ang masamang bibig, nasa kanya pa rin ang masamang lakad, nasa kanya pa rin ang kapalaluan sa buhay na hindi niya maibigay sa kanyang kapatid o kaya'y maibaba ang kanyang sarili alang-alang sa kapayapaan ng kanyang kapatid. Ang ibig sabihin po nun, nag-aral na hindi natuto, tawag doon ni Atty. Gadon, bobo. Galit sa bobo. Ang Diyos galit din sa bobo. Di ba? Sabi po ng Biblia, tagal niyo ikaw nag-aral. Dapat ka ay tagapagturo na kayo ng kautusan sa haba ng inyong pinag-aralan, pero kayo nagbabalik sa pasimula. Hindi kayo natuto. Sapagkat kung tayo may matututo ng kaalamang ito mula sa Diyos, magiging payapa at panatag ang ating buhay. Hindi po tayo maargabyado, hindi po tayo maghihirap. Hindi po tayo tatayo sa isang bagay na hindi tayo tiyak sapagkat natuto tayo. Tuos ng kaalaman. Gutom ka ngayon. Mabubusog ka sapagkat ikaw ay gutom. Tuos ng kaalaman. Gipit ka. Sabi ng Diyos, kung sang gipit, kung kaluluwa. Kaya mga kapatid, napakainam ng tuos ng kaalaman na siyang ating tools. Siyang ating kagamitan sa pamumuhay, sa pagdadala ng buhay, sa ating pakikipagdigma. We are in a state of war. Tayo po ay nasa estado ng digma. Digma ang pang-espiritu. Mga kapatid, ang ating pakipaglaban na hindi sa laman at sa dugo, kundi laban sa espiritu. Espiritu na gustong baguhin ang isip mo. Espiritu na gustong pahinain ang pananampalataya mo. Espiritong gustong pabagsakin ang paniniwala mo sa Diyos mo. Pero sa pamagitan ng tuos ng kaalaman na iyong gamit na kailangan, lalabanan mo ang masamang elemento ng pag-iisip na maghahatid sa iyo sa paghina ng iyong
pananiwala, mga kapatid, sapagkat ang sabi ng Biblia, manatili ka sa iyong pinag-aralan, kung saan mo natutunan, yamang pinagkaroon mo ng tinatawag na katunayan. Kaya, ang kagamit ng kailangan, pansinin po natin ang napakalaking pakinabang. Kaya yung gamit, mahalaga po yan eh. Nung araw po naalala ko yung isa karpintero, yung master karpintero. Pinauwi yung labor eh. Umuwi ka na nga ika. Meron ba naman ika magle-labor walang dalang pala. Pinag-a-apply po sa akin na Tyler daw siya, maging na Tyler, pinauwi ko eh. Ako po ikay mahusay na Tyler. Ika ako, i-tiles mo. Ang gusto, ako pa pabilin ng ako pa pabilin ng gamit. Pakiyaw mukha ko yan Bakit ako pa bibili ng gamit? Meron ba namang mahusay na Tyler walang tiles? Walang gamit? Kaya ako po, ang isa sa hinahangaan ko magagawa, si Brad Edwin. Kompleto siya ng cut-off. Kompleto siya ng welding. Naghahanda siya ng gamit. Bakit? Pag kinuha siya ng magkapagaway, matutuwa Kompleto Dahil sa gamit na kailangan mo, magkatayo ka ng bahay, wala kang martilya. Maghuhukay ka ng hukay, sabihin mo sa may-ari, pahiram nga po ng pala. Pag ganun po mga gawa, pagsisibakin mo na yan. Bakit? Pumunta sa digmaan, walang dala-dalang gamit. Kaya po mahalaga ang gamit. Ano bang larangan ng buhay? Gamit po ang kailangan. Sa larangan ng pananampalataya, gamit din ang kailangan. Kagamitang kailangan sa makatwid ay ang tuos ng kaalaman mula sa Diyos. It is acceptable knowledge na nakabatay po aral na ating natutunan sa mga mangaral ng Diyos. Pakinggan po natin, Kawikaan 1, 2 at 5. Ito po ang pakinabang upang umalam ng karunungan at turo. Yan. Upang bulayin ang salita ng pagkaunawa. Upang tumanggap ng turo. Yan. Ano po ang epekto nito? Sa pantas na pag-uugali. Kaya yung turo, kinakailangan ang ugali mo matalinong pag-uugali. Sa katwiran, sa kahatulan, at karampatan. Napakaganda po. Wisdom instructions for a wise behavior. Wise behavior. Righteousness. Justice and equity. Ano ba yung karampatan? Kaya nga yung payo ko dun sa ating mga kapatid, isa na hindi nagkaroon ng kasunduan sa hangganan ng lupa. Ito po ang payo. Sundin natin ang original na mohon. Sapagkat yan ay pagkukulang ng mga surveyor. Pagkukulang din yan ng mga matatandang nag-usap. Sapagkat hindi nagbayad sa surveyor. Sabi ng surveyor sa akin sabihin ka sa lola mo, hindi ko ikakabit yung bagong muhon natin kasi may kulang pa siya. Hindi ngayon nakamatay ng surveyor lahat. Nung lumitaw ngayon doon sa listahan ng DNR sa Land Management Bureau ng Calabarzon, nung sukatin ngayon nung third owner, sumasampas sa babuyan. Ang gulo po niyan, it's a social friction. Magkakaroon ng friction yan. Pag ang sinod mo niya, arrogance. Dahil sa ito, nakasulat Samantalang, dalawang nakasulat. Isang original na nakasulat at isang dating nakasulat na bumababa ka sa babuyan. Ano ang susundin mo sa dalawang katwiran? Sundin mo pa rin yung original na mohon. Mga kapatid, alang-alang sa tinatawag na kapayapaan sapagkat sa original na sitwasyon ng pagkakausap, talagang yon ay dako ng babuyan ng iyong kapatid. Kaya ang paraan nga po doon, nung tuusin ko, very simple.
Titling? Gawin niyo muna yung tawag po na ilagay muna sa ayos sa pamagitan ng approval, titling, at subdividing. Pag na-divide mo, yung gray zone, bigay mo sa kapatid mo. At yung malaking tipak, pamahagi, sa'yo naman yan. Kaya sa Lunes po, sasama ko si Violis sa Malolos. Pag nanabubuhay si Dr. Santa Maria, ganito po gagawin natin dyan. Gawin natin dyan, ipangalan mo sa'yo lahat. Wala kang problema. Ipangalan namin sa kanya lahat. At pagkatapos po, pag nagkaroon ng problema, saka natin pagbibigyan lahat. Yun po, doon nila uwi magpipirmahan sila sa harapan ng hukom na nagkasundo na sila lahat. 5 dito pamigay mo. Ilan na natira sa iyo? May 5 ka pa. Yung 5, pamahagi mo. Tahimik. Magkakasundo. Magkikita-kita, talaga magkakamag-anak na natutuwa sa isa't isa sapagkat sila nagbigayan. Yun ang justice. Yun ang karampatan. Dahil sila ay anak din o kalahi din nung namatay na ninununo nila. Kaya pag ang iiral po sa tayo pride, tuwa po lawyer dyan. Ang dami ng kaso na hindi maayos-ayos. Kaya sa gobyerno, buhay na ito, lagi po nandyan ang friction. Kaya mga kapatid, naunawaan po natin ang karunungan mula sa Diyos. Ang karunungan mula sa Diyos ay kapayapaan. Pag hindi payapa, hindi mo naabot ang karunungan. Pakinggan po natin paano mapananatili ng bawat kaanib sa IDBCG ang tuos ng kaalaman sa kanyang buhay upang magtagumpay. Kawikaan 5.1. Kayo na po 1.2 Ngayon po 5.1 hanggang 2. Ito po nakasulat. Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa upang makapag-ingat ka ng kabaitan. Yan po ang kinakailangan. Maingatan mo ang kabaitan. At upang ang iyong labi ay makapag-ingat ng kaalaman. Pag nawala sa iyo ang kabaitan, mamumblema buhay mo. Yung mga kabataan minsan malayo, tingin, hindi maintindihan ang gagawin. Ba't hindi ka nagsasalita? Ba't hindi ka napakalayo ng tingin mo? Nung pala'y nakadisgrasya. Hindi maintindihan ang gagawin. Paano na siya? Paano ang kanyang karir? Paano na ang kanyang buhay at kalagayan? Hindi niya tinuos ang kaalaman. Kaya, kapatid, sa ganitong kalagayan po, makipag-ingat tayo ng kabaitan. Pagkat pag nag-ingat ka ng kabaitan, regulated ang putok mo, ang takbo mo, ang galaw mo, ang kilos mo. Hindi ka mapapahiya, hindi ka mapapintasan, walang sasama ang loob sa iyo, hindi sasama ang loob mo. Masisihang ka sa araw-araw ng buhay mo sapagkat ikaw'y mabait. At ang isang taong pumabait, sanay po siya matalo. Sanay po siyang malugi. Hindi mo ba? Pag hindi ka sanay malugi, hindi ka magiging matagumpay. Yan po ang natutunan ko. Sabi ni Apostle Pablo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay upang tamuhin. Nalugi ka sa isang bahagi, meron ka namang tinamo. Pinagparaya mo ang isang bahagi ng lupa mo, nagtamo ka naman ng tagumpay na makasundo mo ang iyong kapatid. Mga kapatid, yan ang tuos ng kaalaman na kung tawagin po ng Biblia sa estratehiya ng pagtuturo, layuan ninyo ang lahat ng anyo ng masama. Isa po, nag-aaral ako ng military science at nakikita ko, dahil may mga kaibigan akong sundalo, nahilig ako sa pag-aaral ng military tactics dahil madalas po ako sa kampo. Ang nakikita ko pong the best strategy, mga kapatid, grand strategy, ang tinatawag na tactical retreat. Umaatras ka, at atras ka pa ng atras, nananalo ka. Sapagkat hindi ka napeperwisyo. Sapagkat hindi ka naperwisyo, dahil hindi ka umatras,
ikaw ang talo. Yun po mga kapatid, layuan ninyo ang lahat ng anyo. Anyo pa lang, tumatakas ka na. Umaatras ka na. Parang ahas. Ang talino ng ahas, atras na atras yan. Hanggang sa siya makarating, hindi na siya makita. Para siya nandoon sa tinatag na commanding position. Yan ang kabaitan mula sa Diyos. Magpalugi ka, alang-alang sa iyong kapatid, magparaya ka, alang-alang sa iyong kapatid, magpatawad ka, alang-alang sa kapayapaan ninyong dalawang magkapatid. Ubaya mo, sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa, hinose sa kanan, ibigay mo pa ang meron ka. Yan ang karunungan na pag hindi naunawa, ang kala na iba, siya'y naapi, siya'y natalo, siya'y napahamak. Hindi po. Yan ang pag-aaral po natin. Yan ang understanding. Yan ang karunungan. Na malalim na karunungan ng pagkaunawa. Nakagamit ang kailangan po natin lalo na sa panahong ito. Mateo 11:28 hanggang 29. Ito ang nakasulat. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha. Kay aking papagpapahingahin. Pasan ninyo ang aking pamato. Mag-aaral kayo sa akin. Sapagat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Napakaganda po kung tayo makipag-aralan lagi kay Kristo. Nakasalig lagi ang ating pag-aaral kay Kristo. Mga kapatid, sa kanyang buhay at pananalita at sa kanyang mga payo at sa kanyang kalagayan. Kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang lahat ng ito, pag inunawa po natin, mapapayapa po tayo. Mapapahinga po ang ating kaluluwa. Mga kapatid, tuos ng kaalaman. Bakit ka mamatakot sa kamatayan? Kung hindi ka mamatay, hindi ka naman mabubuhay muli eh. Kinakailangan mo na mamatay ka para mabuhay kang muli. Kapag tinus mo, napakainan eh. Napakarami po ng pagsiguro sa buhay. Kaya mga apostol, binigyan na nila lahat. Matamo lamang po nila si Kristo. Nawala sa kanilang takot, datan sila ng Espiritu Santo, nawala sa kanila ang pangamba, nagkaroon sila ng kapangyarihan sa pananalita. Pinamahagi nila ang balita ng pagliligtas. Mga kapatid, sa atin man sa ating panahon, ay napakahalaga po ng karunungang ito. Sapagat ang karunungan po ito ang maghahad sa atin, saan? Sa graduation. Tapos ka na ng elementary eh. Nag-hate ka na sa evil, sa pride, arrogance, evil way, perverted mouth. Nung magpatuloy ka, naging high school ka na, nakatapos ka ng college, nagmaster ka na sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Paano mo ayusin ang conflict resolution? The conflict resolution, conciliation, mediation, and arbitration. Ang nangyari po sa tao, magkapatid, hindi dumaan sa conciliation, sa mediation. Dumiretso agad sa barangay. Inihablagan yung kanyang kapatid. Sa arbiter agad, hindi pa sa pastor. Kaya, tama po yung pamahalang ginagawa na kapag na-reveal kayo. Ayusin niyo muna problema niyo. Pambarangay na lang problema yan eh. Mga problema ng kapatid, pampastor na lang yan. Ang dinadala lang sa Supreme Court yung mahigpit na suliranin ng mga doktrina at mga batas. Pero yung mga kapatid tungkol sa hindi nila pagkakasundo, mga kapatid tungkol sa suliranin ng kanilang mga anak na binata, dalaga, inaayos na po yan. Sa kanila pala. Sapagkat ang mga mangaral sa lokal, binigyan ng karapatan na ayusin na namang suliranin ng kapatid sa ikapagkakaroon ng kapayapaan ng lokal. Kaya tahimik ang ating organisasyon. Sapagkat ang sinusunod po natin ay ang mga tuntunin ng ating
pananampalataya. Mga kapatid, makarating po tayo sa kasakdalan. Kalawang Timoteo 3:15 hanggang 17, ganito po ang nakasulat. At mula sa pagkasanggol ay inyong naalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa inyo sa ikaliligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus at ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kaya ang inyong mga mangaral po hindi nagsasawang magturo na magturo na magturo. Pero mahalaga din naman po, mga kapatid, sa governance ng pagtuturo, we need to assess ang sitwasyon ng ating mga kapatid. Nasaan na sila? Ang kanilang sitwasyon, ano yung programs na kinakailangan gawin, yung retools ng mga pastor, mga mangaral, sa mga pamaraan, sa tinatawag na pagtuturo. Mahalaga rin po yan na ma-enhance po natin, ma-upgrade po natin. Talagang hindi basta madali din na magturo. Kinakailangan, bago mas maging sakdal ang kapatid, ay lalo pang magsikap ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. Una, dapat masiguro ng isang pastor sa kanyang pagtuturo, sa araw ng linggo, walang matutulog na miyembro. Walang matutulog. Maayos ang upo, mga kapatid. Walang labas ng labas. Paano po ang gagawin natin kung may mga bata? Hindi na pwede nilalabas yun. Paano gagawin natin doon? Ano ang program na gagawin natin sa mga bata? Minsan, maingip eh. Walang magkakape habang sumasamba. Mga kapatid, ang dami po natin, hindi lang basta magturo eh. Kinakailangan din, makita po natin, mas itinuro po natin ay nagbago. Umunlad ang isip. Umunlad ng pamumuhay. Umunlad ang pagbibigay. Ng mga kapatid. Umabot po sila sa tinatawag na Christian maturity. What is Christian maturity? Ang kasapatan sa pagiging Kristiyano. Hindi na elementarya pa ang isip. Mga kapatid, minsan nagbabalik tayo sa elementaryang pag-iisip. Mga complex friction ng buhay. Hindi po maalala ang tuos ng kaalaman sa fear of the Lord. Mula po dito, mga kapatid, ay naniniwala po ako sapagkat sumasampalataya tayo at naniniwala tayo ng Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Ito, samahan dito sa Pilipinas. Na pinagpala ng Diyos, hiniraw ng Diyos, na magdadala ng katotohanan. Kaya naman, kinakailangan sa atin po ay makita ang kaayusan, sakdalan, ng ating natutunan sa mga salita ng Diyos na ating pinag-aralan sa makatwid ay ang tuos ng kaalamang kagamitang kailangan sa pagtatagumpay ng bawat kaanib sa Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Hanggang dito po.